92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo, kapatid TGIF. Thank God, it's Foy. Opo, ang inyong Kuya Foy ngayong Friday na ito. Ang inyong mga kasama, mga kapatid, at dahil weekend na nga po. Nako, tuloy-tuloy na natin. Nakaisang linggo tayo, kumpletong-kumpleto. Na tayo ay magkakasama, kaya naman enjoy na muna kayo, ha? Sa lahat po ng mga pagod na pagod sa paghahanap buhay nitong mga nakaraang araw, sige, chillax ng bahagya. At kumalma na muna, huminga ng malalim 3 beses, siguraduhin lamang, na nakapagsipilyo naman. Ayan. Sa lahat po ng mga bumabiyahe ngayon, magandang gabi, ha? Sa lahat ng mga nakikinig sa amin, sa inyong mga sasakyan, sa inyong mga tahanan, ay nako, for sure, tamang plano na kayo kung saan nga ba gagala. Pwede ngayong gabi or bukas ng maaga-aga. Saan ba kayo mamimili? O di kaya naman, saan ba makikipag-date? Kasi busy yung pinopormahan ko, Kuya Boy, kaya sige na nga, deserve nyo naman na mag-relax ng konti this weekend. Pero financial planning month ang October, ha? Alalahanin nyo po yan, financial planning month ang October. Isang paalaala po ito, mga kapatid, na maging wais tayo, ha, sa paggamit ng ating pinaghirapang pera. Lalo nga po ngayon, napapalapit na ang holiday season, matuto po tayo na mag-budget at mag-save ng ating mga pera, 'di ba, ng ating mga kakwartahan, kasi yung iba ay talaga naman kapag ka nakatanggap na ng kanilang mga, tawag nung iba ay bonus. Ng kanilang mga bonus, yan, ng kanilang mga 13th month. Naku, bonggang-bonggan, daming mga pinagbibili na actually hindi naman ho talaga kailangan. Isipin nyo ho muna, tapos pagkadating ng January, naku, namumroblema, walang pan-tuition dun sa anak. Hindi pa kumpleto yung tuition pala, pero meron ng bagong motor. Meron ng na dagdagan na naman ng accessories ang motorsiklo. Nako, Ron Cruz. Brum brum. 'Di ba? Ang kintab-kintab ng motor. Meron na naman mga, grabe, hindi mo na makita yung motorsiklo sa dami ng accessories. Ang daming side mirror. Di ba, mga ganyan, O kaya yung iba, meron mga zero down payment na mga sasakyan. Ingat-ingat ho. Baka hindi naman din kayanin. Tandaan na mainam pa rin naman ang nagtatabi o yung nagsusubi ng pera para sa panahon ng kagipitan. Hindi ho sasama ang loob natin kapag wala tayong malapitan, di ba? Dumarating yung ganyang pagkakataon. Maganda yung merong mahuhugot. Maganda yung meron tayong iniipit-ipit palagi. At may kinalaman po dyan ang ating live counseling mamaya. Kaya naku, manatili po kayo nakatutok dito sa ating programang Dr. Love. Kasama nyo na nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy na pansamantala pa rin humahalili para kay Brother June Banaag. Nasisilip-silip ko si Brother June Banaag, natuwa naman ako dun sa isa niyang post kung saan nga ba yon. Ayan, pero sabi niya, nako, ang mga prayers ninyo ay ipinagdasal ko rin dito. Kasi nga nasa pilgrimage si Brother June, kasamang ilang mga kaibigan, ilang mga kakilala, ayan, at syempre ang kanyang anak. Okay, kaya sabi ko, naku, sana yung ibinubulong ko kay Brother June, naisama niya rin doon. Naks! At para nga po simulan na ang ating makabuluhang kwentuhan at mga throwback tugtugan, huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang Radyo 5 True FM sa X, yung dating Twitter, sa Threads, Instagram, Facebook, sa TikTok at syempre sa YouTube din. Opo, hanapin niyo po kami dyan, at Radyo 5 True FM. Ang oras sa buong kapuluan, it's 48 minutes makalipas ang alas 9 ng gabi. At sa aming pagbabalik, ihahatid naman namin sa inyo ang pinakaimportanteng balita na kailangan araw-araw ay alam natin, mga kapatid. Ito po ang mabuting balita. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan.
pagkain pang spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat, pagkain pang spiritual. Mga kapatid, ang mabuting balita ayon kay San Lucas, ika-10 kabanata, nagsisimula sa 1 hanggang 9 na talata. Pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72. Sila ay isinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magdala siya ng mga mag-aani. Humayo kayo. Isinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lalagyan ng pera, balutan, o sandalyas. Huwag na kayong tumigil upang bumati kaninuman sa daan. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, tatanggapin nila ang kapayapaan ninyo. Ngunit kung hindi, babalik sa inyo ang inyong pagbasbas. Makituloy kayo sa bahay na iyon at huwag kayong magpapalipat-lipat ng tinutuluyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang ihain sa inyo sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat tumanggap ng sahod. Pagpasok ninyo sa isang bayan at tinanggap kayo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa mga taga roon, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat, pagkain pang spiritual. Mga kapatid, sa oras Pagkain nating pang spiritual. 7 minuto bago magalas 10 ng gabi, maganda ang mensahe na naman syempre ng ating mabuting balita na nagpapaalala sa atin, lalong-lalo na mahirap pala na maging manggagawa. Oo, mahirap, hindi ho yung manggagawa ng mga sirang bagay diyan, kundi ng mga nasisiraan ng loob. Ayan, yung mahirap pala ang sumunod sa Panginoon. 'Di ba? Kaya mga kapatid, kayo ay sino ba sa inyo ang merong kamag-anak, merong kaibigan o baka kapamilya kaya na naglilingkod sa Panginoon? Pwedeng pare, pwedeng ministro, pastor. Ayan, ay nako. Mahirap po ang mga gawain na kanilang pinapasan, ang kanilang mga krus. Kaya naman bigyan natin sila ng tamang paggalang. 'Di ba? At kung sakasakali at merong mga, lalo na yung mga kakatok sa inyong bahay, hindi, sabihin ninyo, hindi ko kapanalig ito, wag niyong itataboy. Naku, masama po iyon. Dahil nga, kapag ka sila ay tinanggap mo, pinakinggan, wala namang masama kung pakikinggan o tatanggapin, pagpapalain tayo. Ayan makikinig tayo doon sa aral. Pero kapag ka tinanggihan mo at ibinalik sa'yo yung basbas, naku, ay mapaparusahan pa pala kapag ka gano'n. Kaya huwag tayong masyado masungit. Kung wala kang oras o masyado kang busy, sige, sabihin na maayos pa rin. Okay? Sa mga manggagawa ng simbahan na kakatok sa inyong mga pintuan. Kaya naman magandang gabi sa lahat ng mga naglilingkod sa simbahan. Sabi, napakarami ng mga aanihin. Talaga hong sa panahon ngayon, marami ang kukonti ang mga naglilingkod. Pero napakarami ng mga paglilingkuran. At tayo nga po yun na mga makasalanan. Kaya sana magpakabait ka. Magpakabait tayo. Bakit? Para mabawasan naman
o yung kanilang mga babaguhin na mga buhay. 'Di ba? Gumaan-gaan din ang kanilang trabaho. Ayan. Pero yan nga po ay isang misyon. Na hindi naman talaga basta-basta tinatalikuran. Okay? Kaya naman mga kapatid, sa oras nga po nating ito, nako, heto na nga para naman sa panibagong aral sa ating buhay din. Ang isa sa mga inaabangan natin ay ang Face to Face. Hear it ni Dr. Love na napapanood sa TV5 mula Lunes hanggang Biyernes, 10:15 to 11:15 ng umaga, na meron ding replay sa Signal TV 1PH Channel 1 mula 8 to 9 ng gabi. At kung nais nyo nga po magkomento, pwede kayong magpadala ng message sa amin dito sa ating Dr. Love Facebook Messenger, o kaya naman i-direction nyo na o mag-comment na sa ating live stream. O bukas na bukas din po ang ating mga hotlines. Ito na nga po ang mga numero 8689-3289 at ang 8689-3290. Samantala, bago nga po tayo magpatuloy sa ating face-to-face, magbigay-pugay muna tayo sa maraming mga nakatutok na nga po sa atin. Lalo na si JL Aquino, paring JL, Boss JL, maraming salamat Sina Aleni Hunco, Roel Crisostomo, na nasa shuttle driver ng City of Dreams, Parañaque. Magandang gabi sa iyo Kuya Roel Malvar Crisostomo. At ganun din si Marcelina Lampaog o Margarita Guevara. Good evening po sa inyo. Si Tita Gloria Lazaro. Hello Tita Gloria. Ayan, si Jane Perez ng Chicago, Illinois. Si Mary Jane Embodo. Ayan, Ruiz Embodo. At syempre sina Elene Laksamana. Good evening po sa inyo. Si Poyi Cruz. Ganun din sina Cassie Bernardo. Long time no hear, long time no see. Ate Cassie At syempre si Doc Mamerto Sueñas Jr. Ayan, Mamerto Sueña Jr. Ayan, hello po sa inyo at sa buong pamilya. Si Kuya Teban, Hernando Fernando, thank you so very much. Vincent Garcia na mula sa merong bandila ng UK, so nasa UK, 'di ba? Eto naman si Amira Snow nasa HK, nasa Hong Kong naman. Si Anessa Daway nasa kanila. Si Anessa. Okay. Ayan, 2 minuto bago mag-alas 10 ng gabi. Eto na, ituloy na nga po natin ang Face to Face. Hear it ni Dr. Love. At ang titulo, nasira ang pedicab ko nang nakipark ako sa'yo. Ba't sinira yun? Sige, panoorin natin. Kuya Jun, ano itong problema? Ano yung nirereklamo mo? Nireklamo ko po si Jack kasi yung nangyari po sa akin na ang ginawa niya, sinira yung yung upuan, saka yung salamin ko, saka yung gulong ko, binutas. Nang Pedicab ko po. Pedicab? Opo. Nagpabarangay na kayo? Babarangay po sana ako, kaya lang yung asawa ko may sakit, kaya hindi ko po dinagdagan ng problema. Okay, pero alam niyong delikado yan nung June kasi ang alam ko sa mga ganyan, nauuwi yan sa mas malalim na engkwentro. 'Di ba? Kasi mga lalaki kayo, unang-una, at na-expose kayo sa kalsada, katulad ng mga utility vehicles na minamaneho ninyo. So, kailan at paano nag-umpisa itong problema nyo? Itong nakalipas po 2 linggo na po ngayon. Ngayon, nag-aanap po ako ng mapaparkingan ko ng sidecar. Ito pong nakasama kong trabaho, yung tropa ko. Inano niya, may alam akong parking yan doon sa tapat ng bahay ko. Ngayon, sige, pwede ba doon? Oo, pwede. Ganito na lang. Sabi ko, kada part ko, magbibigay na lang ako sa ng 20. Bukod po sa 20, minsan, nangingirin siya ng pandagdag, gano'n. Kasi ganito na lang. Pagkakatiwala ko yung bike ko sa'yo sa tapat mo, dapat walang mangyayari. Oo naman daw siya. Eto na, yung mga nakalipas ng 3 araw, yung bike ko, bakit warat yung upuan ko? Kaya mahal-mahal ng paggawa ng upuan. Rubberized yan Oo. Sa poster ko pa yung pinagawa yun Saka yung salamin ko ng side mirror na tanaw ko yung tao sa likod, nawawala rin. Tapos yung gulong ko, bakit butas? Wala naman akong pwedeng Buti may natira pa sa pedicab nyo, Manong. Di ba? Anong sabi ni Jack? Sabi na,
Sabi naman, Jake, hindi ko alam. Ay, paano hindi mo alam? Eh, sa'yo ko nga pinagkatiwala. Ba't meron ba siyang galit sa'yo? Ano sa tingin mo? Kung, hindi ko po alam kung may galit ba o ano eh. Kasi Pero nagkasama bakit siya po kami sa papayag? trabaho niyan eh. Bakit siya papayag na mag-parking doon kung okay, kung meron siyang galit sa'yo? At magbabayad ka, di ba, ng 20 pesos? Nagbabayad ako sa kanya kada parking ko sa kanya. Kada parking ko po yun, nagbabayad ako. Kaya ako tinatanong para malaman natin ano nangyari. Pero siya rin ang sinisisi ni June kung bakit nasira ang kanyang pedicab. Kuya Jack, pasok! Jack, dapat mo bang panagutan ang nangyari sa pedicab ni Mang June? Hindi po, ma'am. Ano ba ang nangyari? Anong totoong nangyari at ba't nagkagano ng pedicab ni Mang June? Pinabantay po niya kasi sa akin yung pedicab niya. Hindi ko po mabantayan ng 24/7 po yun kasi mabiyahe po ako ng jeep eh. Okay, so gaano nakatagal na nakaparada sa'yo? 2 linggo na po. 2 linggo. Pang ilan ng pagkakataon na gano'n nang nangyari? Nawasak, natanggal, nawala yung side mirror? Mga 1 linggo po may higit. After 1 week nangyari ito. Wala bang CCTV sa labas? Wala po, ma'am. Wala kayong CCTV. Bakit nangyari ito, Jack? Kasi ano ba ang nagalit sa'yo si June? Pinagbibintangan mo ba si Jack, Mang June? Opo, ma'am. Pinabibintangan Siya ako po niya. lang kausap ko eh. Sabi niya naman, di rin niya alam. Ba't di mo nga alam? Kasi ikaw nga yung pinababantay ko dyan. Kasi kada Okay. parking ko, nagbabigay ako sa kanya. Ma'am, di totoo yun. Ano yung hindi totoo, Jack? Ma'am, na nagbibigay siya sa akin. Sinasabi ko, hindi ko magawa lang po ng story yan, ma'am eh. Hindi ako gagawin ng story. Never ka nagbigay o nagbigay naman siya? Nagbibigay po siya 10 piso pero hindi lang po ganun kalaki. Okay, para sa parking na mabantayan mo, medyo maliit yun ha. So, gusto nating malaman, kung nawawala, dyan ba sa lugar ninyo ay may nakawan Opo, ma'am. na nagaganap? Okay, ang hirap kasi nung June, nabasa mo pagbintangan, kung open naman yung parking. Diba? Mahirap dun Mahirap eh. So, bakit mo pinipilit na si Jack ay talagang ang gumalaw at winasak yung bangko Oo, anong mo? dahilan? Hindi ma'am, kasi po sabi po sa akin, ako ang bahala dyan. Sige. Wala akong sinabing ganun, Jun. Ngayon, yung mangyayari sa bike mo, hindi ko rin alam, sabi niya. Ba't hindi mo nga kasi alam? Kasi sa'yo ko naman pinagkakatiwala. Yan. Hindi po ako abogado pero pinapakinggan ko si Attorney Lorna kanina doon sa approach niya sa mga problema niyo. Ang nakita ko lang dito ay ang kawalan ng respeto sa kapwa. Yung pakikialam mo at pagdedesisyon mo sa bagay na hindi ikaw ang dapat nagdedesisyon. In other words, masyadong pakialamero ka. Yon. So, himayin natin, si Mang June, di umano, ay nagbabayad ng 20 pesos para sa parking. Kanino po ninyo ibinabayad ng 20? Kay Jack po. Kay Jack. Tinanggap ni Jack ang 20 pesos sa anong kasunduan? Para saan yun? Ma'am, walang kasunduan po yun. Walang kasunduan. Tinanggap mo lang yung 20 dahil... Wala po pa parking po yung ano niya, yung bike niya po. Hindi, tinanggap mo yung 20 pesos na ibinabayad niya, hindi mo alam kung para saan yun. Come on. Para ka namang baby. Binigyan ka ng candy, kinuha mo yung candy, hindi mo alam kung anong purpose. Kasi pag tinanggap mo yung 20 pesos niya, dapat alamin mo para saan ito. Ito ba ay para doon sa space na tatayuan ng iyong bike? Ano ang responsibilidad ko? Babantayan ko ba yung iyong motor? O hindi kasama yung pagbabantay? Ang kasama lang sa 20 pesos yung pagpapark mo dyan. So, doon lang may malabo na ang usapan nyo. Okay? Pangalawa, doon sa 500 pesos ni John na nawawala, problema natin dyan talaga, ang hirap nating patunayan. Hindi tayo pwedeng basta magturo kay Jack na siya ang kumuha. Ang isang bagay na nakita ko, Jack, na isa pang mali sa'yo, ay pinayagan mo itong si Antonio na maglabas ng pedicab na inilalabas ni Joe dahil ibinasi mo lang doon sa sinabi ni Antonio na may atraso si Joe sa kanya. Pinayagan mo siyang ilabas yung pedicab na hindi naman sa'yo
hindi mo pag-aari, wala kang kinalaman doon sa pedicab na yon, pinayagan mo siyang paggamit. So ito ang dapat nating tandaan, ang aral na iniiwan sa atin. We should know our limitations. Hanggang saan lang tayo. At kung tumanggap tayo ng 20 pesos, alamin natin saan tong 20 pesos na ito. Para alam ko kung ano ang responsibilidad ko sa pagtanggap ng 20 pesos. Yun, pag-aralan lang natin. Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. 6 minutes makalipas ang alas 10 ng gabi. Mga kapatid ha, ay nako, si June at si Jack. Alam nyo ha, kahit gaano pa nga kaliit o kalaki yung tinatanggap o yung usapan o yung may aabot kapag ka merong responsibilidad na ibinigay sa atin kahit nga wala O kapag ka merong pinakiusap, responsibilidad natin na yan ay pangalagaan. Tingnan. Okay? Hindi ho pwedeng wala. Nga lang, para doon naman sa mag-iiwan din in the first place, ba't naman kasi iiwan mo sa isang kaibigan mo na alam mo naman na hindi naman din pala 24 oras na nandun. Bumabiyahe pala ng jeep. 'Di ba? Sana naghanap ka naman ng kakilala mo na nandyan lang. Kung lalayo man ay hindi masyado. Wala naghahanap buhay din yung tao tapos sisingilin mo na nga naman ng ganun ng responsibilidad. 20 pesos. Dati nasa commercial yan. Hanggang saan yung 20 pesos mo? Pero even that, sa panahon ngayon, mahirap nang i-justify ang 20 pesos. Extra rice nga, wala nang 20 pesos yata. 'Di ba? Mas malaki na. Kaysa sa 20 pesos. Okay, kaya hinay-hinay lang rin. Okay? Ayan, magandang gabi rin kina Yatters na mula sa Cebu, sina Tristan Wyatt Gulay. At syempre, si Nel Samia. Yan, nakikinig po kami habang tumatagay. Sige, ano nyo na lang ako ha. I-shot nyo na lang ako. At syempre, tagay-tagay lang yan ha. Walang lasingan, walang languan ha mga kapatid. Yung enjoy lang. Wala yung masyadong pabida dyan. Okay? Minsan dyan minsan dyan nagkakaaway, dyan nagkakainitan kapag laging bida na lang. Magpalit-palit din naman. Kumbaga bida ngayon si paring Nel. Next week bida naman halimbawa si paring June. Pagka gustong bumida ni Jack ngayong gabi, hayaan nyo na. Siya naman ang bida ngayon. Huwag kontrahin ng kontrahin. Alam nyo dyan mumula yung mga awayan sa mga inuman. Pare, gusto kong ibida to dahil bilib na bilib ako sa sarili ko Naku, hayaan nyo na. Kwento na nga lang yun. Hindi naman natin nakita. Hindi naman natin alam kung totoo. Kaya nga, bida bidahan. 'Di ba? Pwede bang magkikwento ka tapos ikaw yung dehado? Hindi pwede yun. Ayan si Kuya Teban, sabi niya, naku, Mark Dave de la Cruz, magpa-counsel ka na. Ay naku, dapat talaga i-counsel to. Aba si Pepe Jacinto is listening also and watching. Ayan si Lance Abellon, thank God it's Friday. Good evening sa iyo, Kuya Poy, at sa mga listeners natin mula, of course, sa Sampaloc, Manila. Ayan si former Senator Antonio Sonny Trillanes ay nanonood din sa atin ngayon. Magandang gabi po sa inyo ha. Senator Antonio Sonny Trillanes IV. At syempre, sa ating pagbabalik mga kapatid malalaman naman natin ano nga ba ang mga importanteng mga nangyari sa buong maghapon na naman dito sa ating bayan. Magbabalik po tayo para sa ating balita. Kasama nyo nga po ang inyong Kuya Poy, ang inyong Gwapopoy, pansamantalang humahalili para kay Dr. Love dito sa Dr. Love Radio Show ng True FM. 92.3 Radyo 5 True FM, dito tayo sa totoo. Kapatid, ang oras sa buong kapuluan, 21 minutes. Makalipas ang alas 10 ng gabi. Ay nako, eto na nga po tayo. Meron hong magpapa-counseling sa atin. Kaya naman mag-ready na nga po ang ating mga listeners na tutok sina Michael Ang. Di ba? Sina Owel Galion, Luis Macanlalay, at sina Alan and Amy. Have fun. God bless you too. Ayan, at syempre,
Eto ho kasi. Bago po natin basahin ang ating liham kasaysayan ngayong gabi, buksan muna na nga natin itong linya para sa ating live counseling. Ang isa po kasi nating listener, isa nating kapatid, parang gumegewang ang pananampalataya o ang pagtitiwala niya dahil sa sunod-sunod na mga pinagdaraanan sa buhay, partikular na sa usaping pinansyal. Kaya kausapin muna natin si Isaiah Q mula sa Laguna. Isaiah, magandang tanghali sa'yo. Ay, hindi pala tanghali. Gabi. Nasanay sa heart to heart. Isaiah? Isaiah? Hello? Hello? Oo, Isaiah. Hello po. Okay na po. Oo, okay na. Magandang gabi sa'yo, Isaiah. Kumusta ka na? Okay naman po. Ito, Ayan, okay. Ilang taong ka na nga, Isaiah? 34 po. Batang-bata pa naman. Ano ba itong gusto mong ipa-counsel sa atin? Ihingi lang sana ako ng advice kasi first time ko kasing magkatrabaho after 10 years. Tapos ngayon, nasa regular period na ako. Naka 6 months na ako sa trabaho. Tapos na yung probationary ko. Pero pansin ko lang parang for the past 6 months, juggling pa din ako sa budgeting when it comes sa sahod, ganyan. Parang yung sinasahod ko, hindi sapat, pero wala pa naman ako mga obligations to fill in. Parang pansarili ko lang. Kaya lang, ang hirap lang kasi i-budget pagdating ng sahod, nahihirapan na ako. Sobra-sobra ba talaga yung gastos ko pagka ganon? Kasi minsan nagdadasal ako. Nagpasalamat naman ako sa pulong may kapal na after 10 long years, nakapasok ako sa isang trabaho. Regular ka na? Regular na ako. Regular ka pa. Opo. Tapos, ayun. Pero minsan iniisip ko, tama ba na na lagi na lang mahirap sa pagkatapos ng sahod, nahihirapan. Alam mo, unang-unang Isaiah, ano ba ang mga pinagkakagastahan mo? Sabi mo kasi kanina, wala ka pa naman mga responsibilidad. Sa ganang sinabi mo na ikaw ay regular, ibig sabihin may mga benefits ka rin. Okay? Na ibig sabihin yan? Magkakaroon pa lang po. Yun, magkakaroon ka pa lamang ng mga benepisyo mula sa kumpanya na pinagtatrabahuhan mo. Okay, na kahit papaano meron kang kahati, hindi sa'yo 100%, lalo na yung mga tungkol sa kalusugan mo naman in the future at sa pamilya mo rin. Pwede mo silang kunin. I mean, yung mga ganong klase ng benefits, no? Baka naman nagmamadali ka lang, Isaiah. Unang-una, sabi mo, wala ngang mga responsibilidad. Ikaw ba nagbabayad ng kuryente? Are you living alone na? O nandiyan ka pa rin sa poder ng mga magulang mo? Nasa poder po ng mga magulang, pero yung brother ko po yung medyo, siya yung nakakaangat kasi sa work. Nakakaangat sa work. Medyo mataas yung sahod niya. So, sinushoulder niya lahat. Tapos ako, hindi naman nila ako inuobliga. Sige. Pero kung willing naman ako mag-share. Pero sa ngayon, hindi pa. Kaya lang nagtataka sila sa akin, bakit ka laging nauubusan? Bakit lagi ka nahihirapan? Parang gano'n. Sige nga, i-itemize natin ng konti. Saan napupunta ang budget mo, Isaiah, kapag sumisweldo ka na? Sa pagkain, Sir Popoy. Mahilig kasi talaga ako kumain. Ayun nga. Pag healthy ba yung mga kinakainan mo? Healthy naman kahit papano. Pagka ba kumakain ka, meron ka pang isinasama, meron kang inililibre. Wala naman po. Ako pa nga nililibre nila Ikaw pa inalilibre. Parang kasi halo kasi yung budget ko for food, pati yung sa everyday, yung expenses, yung pamasahe. Tapos parang later on, parang napapansin ko, bakit nasa-short ako bago pa magsahod? Or after so kakasahod lang, short na naman. Yan. Teka muna, kaya nga ina-itemize natin, di ba? Sabi mo, food ang pinaka malaking mo. Pero ibig sabihin ko, kahit pang pagkain yan, maliliit na portions lang, hindi naman, baka naman mamahaling kasi yung mga pinagbibili mo na pagkain. Hindi kaya? Hindi naman po. Kumakain naman ako sa karinderya. Yun nga, kumakain ka sa karinderya at mas maganda pa nga kapag ka ikaw papasok, pwede yung pagkain na niluto sa bahay katulad ng ginagawa ni Mrs. Popoy o ng mother-in-law ko. Minsan pinagbabaunan ako. 'Di ba? Kumbaga kasama na yung... nga po. Minsan nagbabaon naman din po ako, pero minsan pagka ubos ng baon, bibili pa rin pag nandoon na sa work. Kasi yung labas ng work namin, puro kainan.
Pero hindi naman ibig Kaya sabihin, nakaka-tempt talaga yun. ayun, natetempt ka. Hindi naman ibig sabihin Opo. kaya nandun yun, lagi ka rin pumunta ron. 'Di ba? Imagine employed ka dyan sa opisinang yan, hindi doon sa it's not a must na tumawid ka at kumain doon. Okay? Kasi kapag sobra naman din ang pagkain mo, busog ka pa, gusto mong kumain, katakawan naman yun. Hindi rin magandang pag-uugali niyan. 'Di ba? Yung natakam ka lang, nakita mo o naamoy mo lang yung aroma nung pagkain na mabango, ang sarap nun. Busog ka naman. Ha? Ano po? Bakit ka nga naman kakain ulit? Isa 'yan sa sa 7 deadly sins, 'di ba? Gluttony. Katakawan. Okay? Ganun ka ba? Ganun ka? Hindi naman, pero pagkain kasi talaga hindi ako maselan, tsaka yung go lang ng go pagdating sa pagkain. Pero later on, naisip ko, parang napasobra, or hindi parang, sobra pala. Sobra. Kasi wala na akong, at saka for the past 6 months, wala pa akong, yung gusto ko sana may budget for emergency, budget for ganito. Parang wala pa po talaga akong nagagawa. Ganito na lang. Pwede mo bang banggitin sa amin kung mga magkano rin ang natatanggap mo, sinasahod mo? Yung first 3 months ko, may OT-OT pa kasi kami. Hindi yun. Yung ngayon na. Yung ngayon na po. Oo. Mga 5K pataas. 5K pataas. Kasado na po yun. Opo. 6-9, mga ganun. Mga ganyan. Every cut-off. So medyo maliit nga kasi nag-uumpisa ka pa lang. 'Di ba? Opo. Pero bawas na yun. Yan na yung take home mo. Opo, bawas na po yun. So medyo hindi nga siya ganun kalaki, pero alam mo, ang magagawa mo rito is disiplinahin yung pinupuntahan ng kwarta mo. Okay? Imagine, bago ko nag-umpisa na magtrabaho sa radyo, some years back, alam ko sa mga nagtatrabaho rin sa gobyerno, hindi naman din ganun kalalaki ang mga ino-offer sa kanila. Okay? Hindi ganun kalalaki. Pero sabi ko nga, nakakatuwa kasi yung iba mga kakilala ko, pinili nila magtrabaho ron para hindi raw masyadong malayo sa tinitirhan nila. Pero sumasapat naman, hindi malayo dyan sa halaga na sinabi mo. Okay? Yung offer sa kanila ng opisina. Pero meron kasing mga kapalit. Ikaw ba malapit lang din naman yung tinitirhan mo doon sa pinagtatrabahuhan mo? Mga 45 minutes po, mga 2 rides po, tricycle tsaka jeep. Yan. Relatively, malapit pa rin. Okay? Opo, malapit ka po. Dyan lang din, within Laguna area. Opo, Laguna. Hindi ka natatawid-tawid pa mga ibang bayan para lang maghanap buhay. Pero alam mo, kumikita ka pa rin eh. 'Di ba? Disiplina at diskarte. Hindi ako financial advisor pero yung praktikal na pagpapayo lamang na alam mo naman na hindi kalakihan ang sahod mo, wag mong ilagay sa ulo mo na regular naman ako 'di ba? Regular na. Siguro ngayon namnamin mo, pinaghirapan mo 'yan, of course. Pero yung mga hilig natin, yung mga kapritsyo, mahilig akong kumain, ganito, kasi may sweldo na ako, plus regular na ako 'Di ba? Masarap yung damahin, pero of course, kailangan yung disiplina pa rin natin. Ito lang you just have to live within your means. Kung ano lang yung kaya. Sabi ko nga, kung pwede na, Nay, mag-aabot ka, 'di ba? Pambili nyo ng pagkain sa bahay, pamalengke. Nay, baka pwede naman. Hindi pa po ako obligado doon tapos nagkakaproblema pa ako. Ayun, ikaw, obligahan mo yung sarili mo, doon ka mag-abot. 'Di ba? Apo. 'Di ba mas magandang diskarte 'yun? Hindi lang ikaw ang happy, nakakadagdag ka pa doon sa laman ng refrigerator ninyo sa bahay. 'Di ba? Nakakadagdag ka pa o nakakabawas ka naman doon sa bitbitin ng kuya mo na sabi mo mas maganda yung sahod. Tama? Oo, yun. Doon mo ilagay, tapos ang i-budget mo na lang yung pamasahe mo. Kalimutan mo na muna yung diskarte. Ngayon, doon sa sinasabi mo na parang, ano yung sinasabi mo naman na parang nasisira ang loob mo spiritually nang dahil sa nangyayari sa'yo? Opo, kasi thankful naman ako kasi pinagdasal ko din naman na magka-work ako after 10 years na wala akong trabaho. Pero minsan kina-question ko si Lord na bakit parang nung wala akong trabaho, hindi ko naman nararanasan to. Pero ngayong may trabaho ko, saka ko pa nararanasan. Ganun ba talaga yung Kuya Poy na kapag meron ka, saka mo kailangan ng mga problema?
Nung walang-wala ka, hindi ka nagkakaproblema or mali lang yung interpretation ko. Mali talaga yung interpretation mo. Medyo malabo. Lalo na nung nagsasalita ka na kumakahul yung aso, medyo malabo. Yan bang asong yan, ikaw rin ang bumibili ng pagkain niya? Opo. Ikaw bumibili ng pagkain. So, hindi lang pagkain mo ang binibili mo. Opo. Bumibili ka rin ng dog Minsan food. Opo, minsan. O, di ba may iba ka pa mga gastusin? Baka bumibili ka ng damit. Baka kada sweldo, bumibili ka ng mga damit. Well, of course, tama lang yan, di ba? You invest something para, di ba, kahit pa isa-isang polo, para meron kang, pero kung hindi naman pala talaga kaya, nasubukan mo na, ilang buwan ka ng regular ka mo? Ano pa lang po, magto 2 weeks pa lang po. Kaka-regular lang po nung September. Yun nga, magto 2 weeks pa lang, hindi pa ganun katagal. So, isang payday pa lang ang nararanasan mo, natitikman mo. Talagang kakapusing ka kapag ka bili ng damit, bili ng pagkain, bili ng bili, ganyan. Kasi nga di naman mo ng husto na ikaw ay regular. Okay lang yan. I'm happy for you. Okay? Pero yung happiness mo ay sana wag mong sukatin doon sa perang natatanggap mo. Pinaghirapan mo yan. You save for the rainy days. Kung meron ka naman na isusuot na maayos, disenteng damit, pamasok sa trabaho o kahit nga pambahay, yan na muna. Tsaga-tsaga tayo ng konti. Kung meron nga pagkain na pwedeng baunin, para hindi ka na rin bibili, pwede. O kung sakaling alam mo na bibili ka, kasi meron naman talaga mga luto tayo sa bahay, parang ang hirap baunin sa opisina, tama? Opo. Masarap kainin pero actually, sa bahay. Sa drugstore po ako nag-work. Sa isang drugstore ako. Yes. Pharmacy assistant. Nagdedelata na lang po ako pag nagbabaon. Opo. Mag-ano? Nagdedelata naman po ako tsaka nagbabaon ng kanin. Pero usually, pagkatapos ko maubos yung baon ko, bibili pa rin ako doon. Para nagdodoble-doble po. Kaya nga. Diskarte ang tawag doon. Huwag mo nang questionin yung Panginoon doon. Diskarte mo ang questionin mo. Okay? Ha? Opo. Alam mo, ganito. Napakarami mong, na naman, sinasabayan na naman ako ng aso. Pero alam mo, marami kang dapat na mga ipagpasalamat ay Isaiah. Okay? Makinig ka na maigi ha. Napakarami mong dapat na ipagpasalamat. Kasama mo pa yung mga magulang mo, tama? Father na lang po. Yung father mo, tapos sabi mo yung kuya mo ay kasama nyo pa rin sa bahay. Opo. At inaako niya yung malaking responsibilidad, mga gastusin sa inyo. 'Di ba? Si father po nagwo-work pa din. Yun, nagtatrabaho rin. Nagtutulong-tulong pa. Opo. May sakit ba? Meron ba may sakit sa pamilya? Wala naman po. 'Di ba? There's so much to be thankful for. Isaiah, bakit mo questionin ang Panginoon doon sa nauubusan po ako ng pera? Pera yan. Yes, kailangan natin ng pera. Pero, nag-uumpisa ka pa lang. Sila, mas matagal-tagal na sila. Doon sa mga pinagtatrabahuhan nila. Magpasalamat ka na malusog sila, malusog ka, wala kang sakit. Pero kung aaraw-arawin mo rin, na sabi mo, nagdedelata ka na lang, na binabaon, sigurado ko sa'yo, magkakasakit ka kahit sa pharmacy ka pa nagtatrabaho. Huwag laging delata. Alam mo naman yung mga MSG na na mga produkto na may MSG, delikado yan sa katawan natin. Eat healthy, 'di ba? Yung malusog yung kainin natin, plus dagdagan natin yung diskarte natin. At bago natin itanong sa Panginoon kung ano ang solusyon, tayo mismo tanungin naman din muna natin, ano ba ang magagawa ko dito sa problema kong ito? Ngayon, kapag ginawa mo na yung punto mo, at hindi mo talaga masagot at lumalabas na maliit talaga ang sinasahod mo kahit pang-regular ka, maybe it's time to find another job. Yun lang yun. Opo. Ha? Ibig sabihin, hindi talaga sumasapat. 'Di ba? Nagtipid ka na, wala talagang natitira. 'Di ba? Nagbaon ka na, walang natitira, napapautang ka pa. Kahit pa-regular ka, ayun, totoo. Pwede ka nang maghanap ng ibang trabaho. Yun naman, wag naman nating alisin yung katotohanan na yun. Hindi yan ang para sa'yo. Ganoon, ha? Eto, nasa linya natin, may naka-relate. Ito pala. Ayan, unahin muna natin si Sugar ng Pampanga. Sugar, magandang hapon. Hapon. Ano ba kanina? Tanghali sinabi ko, ngayon hapon. Good morning sa'yo, Sugar.
Para kumpleto na. Oh, good evening, Sugar. Good afternoon, Kuya Paul. Kung ano-ano ng bati, ano. Oh, Welcome to Heart to Heart. Oo nga eh. O eto, si Isaiah. Ano ba masasabi mo rito sa kinikwento sa atin ni Isaiah? Actually, hindi talaga ako tatawag dapat ngayon. Kasi kakatawag ko na kahapon. Pero, parang natawag lang ang attention ko dun sa problema ni Isaiah. Kasi parang tinatanong niya ang Panginoon o ang Diyos kung bakit ganon yung nangyayari sa kanya. Actually, Isaiah, magandang gabi sa'yo. Tayo, mula nang tayo ay binigyan ng buhay ng Diyos. Tayo ay binigyan niya ng free will para gawin ang mga gusto nating gawin. Una, para lalo tayo tumatas. At para in the end, matuto tayo. Naniniwala naman ako na hindi ginugusto ng Diyos kailanman na tayo ay mahirapan. It's just that siguro, hindi lang natin maintindihan ng mga bagay na gusto niyang ipakita sa atin. Yung katotohanan na ikaw ay merong trabaho at nabubuhay ka ng maayos. Yun ay dapat mong ipagpasalamat. Tama si Kuya Poy na napakarami mo dapat na ipagpasalamat dahil mas maraming iba na dapat magtanong at mas malaki ang problema kaysa sa'yo. Una, tanungin mo muna ang sarili mo kung bakit ka nagkakaganyan. Siyempre, Kuya Poy, kahalimbawang ang sweldo mo ay 10 piso. Of course, dapat ang gastos mo ay ibabagay mo sa kung magkano ang sweldo mo. Dapat mas alam mababa naman na 10 piso ang sweldo mo, gagastos ka ng 9 pesos. Wag mo nang gawing 10 piso, sabihin mo na 10,000. Yan. O, sige. Gastos mo for the month. Dapat less than 10,000. Kung ang gastos mo, let's say ay 10,000, sweldo mo ay 10,000 naman. Siyempre, ang susweldohin mo naman dapat, ang gagastusin mo dapat, let's just say, 7,000. Para naman at least, or may matitira man lang na meron kang pang-save. Yes, naiintindihan natin na meron naman siyang karapatan, Kuya Poy. Ay, Kuya Poy, sorry, hindi ko kasi ganong kaya. Ano ba? Sino ba sa inyong inuubo talaga? Nalilito na ako, Sugar, at Isaiah. Sinong inuubo? Sabay-sabay tayo. In 3, 2, 1. Excuse me po. Sorry. Ako po yun. Sorry, Kuya Poy, hindi ko ganong marinig. Ayun. Yun nga, gano'n na nga, Isaiah. Let's just, naiintindihan natin yung pakiramdam na minsan nakakaramdam ka ng pagod, parang gusto mong mag-good time. Pero tingnan mo, pag araw-araw mong ginagawa ang gusto mo at araw-araw mong pinipili ang gusto mo, nasa-short ka. Kasi yun yung gusto mo, hindi yun ang kailangan mo. Magkaiba kasi yung kung anong gusto mo, pag-aralan mo kung paano i-define at kung paano pagbukurin yung gusto mo at kailangan mo. Dahil kung halimbawa gusto ko ng bagong damit, pero hindi mo kailangan, luho yun. Pero let's just sira na ang damit mo at nakaka-apekto na sa iyong physical appearance para sa trabaho. Kailangan yun. O kaya hindi ka na mukhang kagalang-galang. Di ba? Hindi na decenteng tingnan. Ibig sabihin, napakalaki naman na ng punit. Ni-repair mo na, pero talagang, di ba, obvious na palitin na yung gamit mo. Ganon yung sinasabi namin dito ni Sugar. Plus, eto nga, idadagdag ko lang sa'yo. Nasaan bahagi ka ngayon ng bahay nyo, Isaiah? Nasa likod po. Nasa likod ng ano? Nasa likod bahay? Sa bahay. Opo, sa labas ng bahay po. Wala po kasing signal sa loob. Di ba nga? Di ba meron kang bahay? Meron pa kayong likod? May bakuran, malawakin bakuran nyo sa likod? Napakaswerte niya, Kuya. Di ba napakaswerte mo? Meron kang bubong sa malambot yung kama mo? Ha? Opo. Malambot, di ba? Alam mo ba, maraming mga tao ngayon na wala, karton lang yung hinigan. Sinwerte pa yon, may karton siya nakuha. Pero ikaw, malambot ang kama, ikaw merong pagkain. Sigurado bukas pagdilat mo, merong pagkain na nakahain, walang sakit si tatay, walang sakit si kuya, merong kapang aso na inaalagaan dyan. Di ba? Yan yung sinasabi natin. Kuya Poy. Yung mga unnecessary expenses na kung tutuusin, hindi naman niya, halimbawa yung aso, pwede naman siguro nilang paghati-hatian ng pambili ng pagkain ng aso na yon, or kung ano man yung pagkain na hindi naman delikadong ipakain dun sa
Kaso, yung mga additional expenses na hindi naman kailangang pagkagastosan ng gaan. Yes, hindi natin maiiwasan na mag-good time. Minsan, hindi natin maiiwasan na sumama sa barkada, ganyan, kumain. Pero syempre, pagka alam mo na ang sweldo mo ay medyo mababa lang, baka pwede ka namang maghigpit ng sinturon para at least makaipon ka naman kahit na papaano. Yan. Maraming salamat sa payo mo rin, Sugar, ha? Maraming salamat, Kuya Poy. Di ba nga? Isaiah. Tingin ko naman busog na busog ka na sa mga paalaala. Maging practical lamang tayo. Ang tignan natin yung mga blessings na dumarating sa atin at yung meron na tayo kesa dun sa mga wala tayo. Ayan, okay? Unahin natin yung meron tayo. You appreciate what you have kesa naman hanap ka ng hanap kung ano yung mga wala sa'yo. Okay? Maraming salamat sa pagtawag mo, Isaiah. Sana nga nakatulong itong Dr. Love Radio Show, ano? At syempre, may kaugnayan pa rin itong mga ganitong klase ng problema, mga kapatid, dahil Financial Planning Month ngayon. Diba? Maging practical po tayo sa ating mga pinagkakagastusan. Unahin ang ating mga kinakailangan kaysa doon sa ating mga napupusuan lang, nagugustuhan lang. O kaya naman, sabi kasi ni Jen, yung kasama ko sa office, sale daw eh. Oo, kahit pa 50% off yan, kapag ka 50% off, gastos din, di ba? May lalabas din pera sa'yo. Hindi mo naman kailangan. Na bola lang. Yan, yung mga ganyan. Kaya naman, maging practical tayo. But of course, wag nating isasakripisyo ang ating kaligtasan din naman, mga kapatid. Pero, hindi rin naman tama na pagdamutan ang ating mga sarili doon sa ating mga pangangailangan. 10:43, yan po ang ating tamang oras, mga kapatid. Magbe-break lamang tayo sumandali at magbabalik pa po ang Dr. Love Radio Show with yours truly. Ako po, si Kuya Poy, na bumabati muna kina Emily Luzaran. Maraming salamat po sa inyong paalaala. Kuya Poy, ano yan? Ayun. Di ba nga? Si Bano Tolentino. Ayan, thank you. At syempre si Lydia Aquino na nasa work ngayon. Nakatutok sa atin. Norhaya Batuanan. Maraming salamat. Michael Ang, thank you so very much. At sina Andre Tong. Nasaan pa ba yung yun. Basta mamaya, basahin ulit natin. Magbabalik pa po kami. Manatiling nakatutok dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Mga kapatid, 10 minuto bago mag-alas 11 ng gabi. Magandang gabi muna rin sa aking tatay. Nanonood sa atin ngayon sa Channel 19. Hello, Daddy. Magandang gabi po sa inyo. Kasama si Kuya Andre. Ayan, at syempre, merong nakarelate. Nako, doon sa ating pinag-usapan na iniakyat sa atin ni Isaiah kanina. Si Jason ng Pasig, 15 years na raw na nagtatrabaho. Nagdadalawang isip pa kung magpaparegular pa. Kung magpaparegular dahil takot sa maliit na sahod. Kausapin na ho natin agad-agad itong si Jason. Jason, magandang gabi sa'yo, pare. Ay, magandang gabi po, Sir Poy. Tapos sa mga listeners po ng Dr. Love. Jason, unang-una, sabi mo, nagdadalawang isip ka kung magpaparegular ka. May offer ba? Yan po. Sir Poy, opo. Actually po, yun ka. For 15 years po kasi, yun po, raketero po talaga ako. Okay. Nagdrumarakit po sa TV, na event, kahit ano po pinapatos ko for the family. So, pero ano po, during dun po sa span po ng 15 years ko na as a raketero, parang may mga prayers po ako. For sure, may prayers po ako na parang ano ba yung healing ng isang regular. So parang sila 8 hours a day, may 13th month, 14th month, say 17th month. Aba, hanggang 17th month pala. Oo. Diba? Ibig sabihin, matatag yung kumpanya, ha? Opo, ganyan. So parang iniisip ko po, sabi ko, kung may dumating kayo na offer, why not kunin ko? Kung maganda-ganda naman. Yes. Then, ito po, dun po sa isa ko pong nirarakitan na company, parang nagkaroon daw po sila ng kulang na tao. And then, in-offer po nila sa akin kasi
maganda naman daw po yung performance ko, yung mga nakaka-work ko po doon. Okay naman daw po ako naka-work. So parang flattered, but at the same time, parang kinabahan ako na, ito na ba yun? Oo, yan Tapos, na. so, but may ano po may disclaimer po yung boss ko po eh. Sabi Ano niya, raw? pero you have to let go yung sweldo mo na malaki. Oo, ibig So, parang- sabihin, gaano ba kalaki ang percentage? Ilagay natin sa percentage, ano? Dahil nga sabi ko kanina, maging practical tayo. O sa panahon ngayon, ilang porsyento ang mawawala sa tingin mo kapag tinanggap mo yung regularization mo? More than 50% ba? Actually po, less than 30% po eh. Less than 30%. So, sabihin na natin Opo. hindi naman halos kalahati. Ah, Ay, paano? Parang 1/4 pa. 1/4 lang Parang halos. 1/4 pa po lang sisweldoin ko. Pero, well, dahil po regular, sinasabi po nila, of course, may benefit. May mga Christmas bonuses. Mga ano po ng Correct. sa family, yung May sa mga mga parents. ganyan. Rice Isip mo, subsidy, yun. ganyan. Opo, ganun, rice subsidy. O, Tapos diba? po, iniisip ko po kasi kung kukunin ko po siya, magiging sa akin po, mas okay siya. Kasi, siyempre, stability, hindi na rin po ako bumabata. Kaso po, iniisip ko lang po, yung magiging mga gastusin. Kasi, knowing ngayon po, mahal na po yung mga bilihin. Sige. So, yan nga. torn po ako na whether to get the offer or not. But, yun nga po, di ko rin po sure, sign ba to kay God na eto, di ko naman siya talaga hinanap. I mean, nag-pray lang ako, di ko siya hinanap, pero dumating. Yes. Nga In-offer lang, sa akin. So, hindi yung ine-expect ano po mo. yung ano nyo? Hindi yung ine-expect mong offer. 'Di ba? Yung Opo. I mean, yung financial aspect. Hindi yun. Akala mo, siguro, you're thinking na mas malaki pa sana yung offer. Ikaw ba, nakakausap mo Opo. yung boss na nag-offer sa'yo? Kaya mo bang makipaghagil sa kanya? Kasi baka pwede rin yan. Na makikipaghagil ka. Usapan tayo na, boss, alam mo naman ngayon, di ba? Sunod-sunod ang tumataas inflation rate. Hindi naman kakayanin ito. Ikaw ba merong asawa? Binata ka ba? Binata pa po. Binata, di ba? O yan, kahit pa ho Opo. sa binata, medyo mahirap naman yung ino-offer ninyo. Mahirap nga ba na pagkasyahin? Mahirap po. Mahirap. Kasi parang yung parents ko rin po kasi, yung mga maintenances na po sila. Tapos, di naman sa pero medyo yung health po nila, din. Parang worried din po ako kasi parang, Umiidad na rin. siyempre, may edad na rin po kasi talaga. Yes. At syempre, dyan sa mga gastusin sa bahay ninyo, ikaw ba ay obligado na ikaw talaga ang sumalo? O meron ka namang katuwang? Meron kang kapatid? O yung mga parents mo mismo, nakakatulong mo pa rin? May kapatid po ko, pero wala, bata pa po kasi ako rin po yung nagpapaaral. Yun. Isa pa yun. Yun Ayan. po. Kaya nga, tinatanong ko sa'yo, maganda kasing opportunity yan, ano? Parang sa kaalaman ng iba rito, kapag ka na-offeran ka na maging regular, marami rin talaga mga benepisyo na hindi mo man agad-agad na makukuha. Ako nga, namimiss ko maging regular eh. 'Di ba? Minsan, kapag kumita yung kumpanya, hindi mo nahihintayin ang Pasko. Tama? Hindi mo nahihintayin ang Pasko. June, meron kang additional na ako na nagrereklamo nun eh. Napapagod na ako. Sabi ko, ano ba naman to? Tama naman na. Masyado na akong yumayabang. Ay, yumayaman pala. Hindi, joke lang. Pero, di ba, may mga ganyan. Pero, syempre, pag pupunan mo yan sa araw-araw na, yun nga, 8 hours ka na, tapos limited na, hindi ka na basta-basta pwedeng rumakit. Sabi mo nga, rakitero ka, ano? Ikaw, i-weigh mo, sukatin mo. At pwede nga kausapin mo, yung nag-offer sa'yo na, boss, for practical reasons, baka pwede naman pong medyo, 'di ba? Baka may budget naman. Ganito naman sana sa panahon ngayon ang i-offer nyo sa akin. Baka tanggapin ko na po 'yan. Ha? Opo. Ba't magkano ba yung offer? Maliit po talaga eh. Maliit. Maliit po talaga eh. Opo eh. Lalampas Kahit ba po din siya eh, parang, lalampas ng 40? Lower po. Pero Lower. 30.
Lower po, Sir Poy. Ako, medyo lower. Pero kanina, narinig mo naman yung kausap din natin. 'Di ba? Na siya lower than 10,000. Pero regular na rin siya for 2 weeks na. Nahihirapan nga siya. Opo. 'Di ba? Kumbaga depende yan no sa mga kailangan natin, sa mga gusto talaga natin mangyari sa buhay natin. Pero syempre yung ganito mga klase ay hindi lalo na sabi mo nga 15 years na. You're not getting any younger. Tama yan. Na mapag-isipan mo na rin yan. Tapos yung security rin na meron kang makakatuwang. Kasi hindi naman lahat ay makukuha natin doon sa kararaket-raket natin. Pero imagine, nangyari na ba sa inyo na nagkaroon ng emergency na oo nga, malaki nga yung mga kinita mo sa racket. Wag naman sana, no? Wag namang mangyari. Pero nakuha yun dahil hindi mo katuwang yung kumpanya ninyo sa emergency, halimbawa sa ospital. Di ba? Opo. Opo. Pero kapag ikaw ay regular, meron kang maaasahan, meron kang katuwang na kahit pa paano sa ganyang mga sitwasyon, meron kang kaagapay. Ganoon yun. Yun naman yung balik noon. And in the long run, kapag ikaw ay nag-retire na, meron ka pang security na meron ka matatanggap. Hindi katulad kapag racket-racket ka lang, 'di ba? Contractual ka. Kapag regular ka, sigurado meron ka. Over the years, kumbaga nag-accumulate 'yan. Yung mga ganyan. Bakit pero yun nga, maganda rin na sabi mo nga, medyo nabababaan ka naman ng husto sa yung tenure mo. Sayang. You better start, sa ngayon. Ilang taong ka na nga ulit? 35 na po. 35. Yan. Kaya nagulat lang po kasi with my age po, binag-offer pa sa akin na mag-regular. So, yun po. Kaso yun po, iniisip ko lang, yung everyday na peace of mind. May peace of mind ka po na regular ka. Yes. Pero yung sweldo naman na kinikita mo, not enough to yung igastos sa family. Okay. Pagka ganyan, total mag-weekend na tayo and I guess, magsisimba ka, ipagdasal mo. Ipagdasal mo sa Panginoon, ano po ba ang dapat kong piliin? Kasi syempre magiging bago sa buhay mo, ano man ang piliin mo. Tanggihan mo, tanggapin mo, malaki ang kinalaman niyan para sa kinabukasan mo at hindi lang ikaw, pati sa mga tumatanda mo na rin magulang, pati sa tumatanda mo ring katawan at sabi mo nga pinag-aaral mo pa yung kapatid mo. Okay? Kaya ipag-pray mo at sana anuman ang maging desisyon mo, tanggihan or hindi, maging maluwag ang pagtanggap sa kalooban. Yung hindi ka magsisisi, walang panghihinayang. 'Di ba? Kung may panghihinayang man, pero ikaw naman ay nagdasal, basta Lord, ito ang desisyon ko tatanggihan ko po, pero masaya naman po ako sa decision kong ito. O kaya kung tatanggapin mo, ay nako, eto na ho, susugod na po ako, samahan mo ko dito, Panginoon, sa decision kong to. Tama? Tama po. Ganoon. Maraming salamat sa pagtawag, Jason, Salamat, sir. Maraming salamat sa iyo at syempre, yung iba pa po nating mga gustong magpa-counseling ay welcome nga po kayo sa amin mga kapatid, tumawag lamang sa ating mga hotlines na 8689-3289 o sa 8689-3290. At syempre, dahil nga po alas 11:00 na ng gabi, maraming salamat po sa isang linggo na ating pinagsamahan. Huwag po kayo magsasawa. Next week, uulitin po natin ito hanggang sa dumating na nga si Brother June Banaag. Okay? Ang inyong OG. Yan. Original na nakakasama tuwing Dr. Love Radio Show. Sa ngayon po, nakasama nga ninyo ang pansamantalang humahalili. Ako po, si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy. At iimbitahan ko na rin po kayo
Pwede nyong mapanood, mapakinggan rin ang aking programa tuwing alas 12 ng tanghali sa programa namang Heart to Heart o H2H. At ganun din, sa Sunday, meron tayong Heart to Heart catch-up episodes alas 12 rin ng tanghali. Sunday po yan, alas 12 hanggang alas 2:30 ng tanghali. O papaano? Happy weekend po sa inyo. Maraming salamat kina Direk Sheik, kay Ron Cruz, Janjan Morales, at syempre si Mike Santillan at si wala dito si Jai Manipon. Ay, andito pala. Nandito. Kala ko nasa New Zealand, baka sumunod sa pamilya niya. Iniwan eh. Tapos may nang iwan pa sa kanyang... Wala dyan? Wala. Mag-isa ka dyan? Okay. Sige. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Until next week, manatiling nakatutok dito lamang sa Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.